Roy, hindi mo alam ang hirap na dinanas namin dalawa para makapag-aral ng kolehiyo, para matupad ng pangarap naming makapagtapos ng pag-aaral. Pareho kaming nangako na matutupad ng mga pangarap namin. Natapos sa sihil. Ako naman ngayon. Hindi ma-explain ni Roy nararamdaman niya. Hindi rin niya alam ang isasagot kay Lydia. Pero mahal kita, sabi ni Roy sa garalgal na tinig. Mahal din kita, sabi ni Lydia na garalgal na din ang tinig. Pero mahal ko pa rin ang pangarap ko. Tumakbo si Lydia papasok sa bahay. Naiwan si Roy na parang natulala sa sinabi ni Lydia. Sa opisina naman ni Minda, dumating si Rose at niyaya ang hipag na kumain sa labas dahil hindi pa raw siya nag-aalmusal. Pumunta sa isang restaurant na maghipag at umorder na makakain. Habang inihintay ang pagkain na nagkwentuhan ng dalawa. Kamusta? Nandun ba ang gamit mo sa bahay? Biro ni Minda. Oo naman. Huwag kang mambirot, baka maghamon ng tadhana. Tawa ni Rosa. Speaking of tadhana, wala ka bang nakikitang pwede maging bagong mister mo? Wala eh, sagot ni Rosa. Ewan ko ba? Parang may takot na rin kasi ako ngayon na mag-asawa ulit. Hindi dapat ganyan, Rosa. Hindi na tayo bumabata. Saka sino makakasama mo sa pagtanda mo? Alam mo, minsan naiisip ko rin yan, sabi ni Rosa. Pero anong gagawin ko? Pwede ba ako mapabuntis na lang ng basta-basta? Bakit hindi? Biro ni Minda. Walang trilyon ano? Sabi ni Rosa. Speaking of which, baka nakakalimutan mo na wala ka rin asawa ngayon. Ano bang balak mo? Ako? Hindi ko na kailangan ng asawa, Rosa. Kasi may anak na ako. 2 na nga. Ikaw ang dapat mag-asawa. Nasa 30s ka pa lang, pwede ka pa mabuntis. Ngumiti na si Rosa pero para may iniisip ito. Maya-maya, inilapit nito ang sarili sa table para magkaharap sila ni Minda. Minda, may tatanong ako sa iyo ha, pero mangako ka na hindi ka magagalit. Ano naman yun? Tanong ni Minda. Mangako ka, sabi ni Rosa. Aresipin mong maintindihan ako. Oo na, promise. Ano nga yun? Tanong ni Minda. May relasyon ba kayo mag-ina? Natawa si Minda. Siyempre naman. Anak ko si Roy. Nanay naman niya ako. Yung totoo. Napawi ang ngiti sa labi ni Minda. Naging seryoso ang mukha nito. Bakit mo naman naitanong? Minda, sabi ni Rosa. Kung may relasyon kayo ni Roy, huwag mo nang itago sa akin. Naiintindihan ko yan, believe me. Halatang na-offense si Minda, tatayo na sana na biglang pigilan siya ni Rosa. Na-experience ko rin yan. Nagulat si Minda sa sinabi ni Rosa. Nagpatuloy si Rosa. Minda, when I was a teenager, pinangkin din ako ng pinsan ko. Do you remember Peter? Yeah. Nasa state na si Peter with his family, di ba? Sagot ni Minda. Si Peter ang first ko. Afterwards, si Cassian, si Dennis, at Cousin Teddy naman, which eventually, I was touched by Gary before ako nag-18. Gulat ang mukha ni Minda. Si Gary? Yes, the same Gary. Your husband, my brother, sabi ni Rosa. Why are you telling me this, Rosa? Tanong ni Minda. Because I know what is happening between you and Roy, and I want you to know that I understand, and I want you to know that I'm here for you. Hindi nakapagsalita si Minda. Matagal. Maya-maya humarap siya kay Rosa at binasag ang katahimikan. How long did you have the relationship with Gary before you two got married? Sabi ni Rosa. And I think, gusto mong itanong kung nabuntis ako noon ni Gary, no? Natawa si Minda sa sagot ni Rosa. Maya-maya tumango ito. Oo, sagot ni Rosa. 21 ako noon at kabadong-kabado. Mabuti na lang at hindi natuloy.
Alam ba nila mama ang nangyari? Siyempre hindi nila alam, sagot ni Rosa. Kung nagkataon, matagal na kami itinakbi ng mga magulang namin. I can relate, sabi ni Minda. Nagtwinkel ang mga mata ni Rosa. Tumango si Minda. Sabi ko na nga ba? Bigkas ni Minda. Paano mo nalaman? Nahalata mo ba? Tanong ni Minda. Hindi karaniwan na maghalik ang mag-ina, ano? Sabi ni Rosa. So tell me, how is Roy? The best, sagot ni Minda. I can't explain much but so face ito, nagabi siya sa kama. I have a confession to Minda. I can also relate, sabi ni Rosa. Nagulat si Minda at nanlaki ang mata. Kayo ni Roy? Ngayon pa ba ako magagalit? Ngayon pa, sabi ni Minda. Pareho para tayo na ang ginanganak ko. May pumasok sa isip ni Minda. Nahalata ito ni Rosa. Anong iniisip mo? Rosa, gusto mo ba magkaanak? Tanong ni Minda. Oo naman, sagot ni Rosa. Ang problema ko lang ay kung sino ang magiging tatay. Maya-maya ay nanlaki ang mata ni Rosa. Lumango si Minda at pareho silang napangiti. Kailan ka? Tanong ni Minda. Lumipas ang mga araw na hindi nag-uusap si Roy at Lydia. Sa tuwing makikita ni Roy si Lydia nag-aalaga ng baby, umiiwas ito na makausap niya. At yung hindi tatalikod kay Roy ay pupunta kasama ang baby sa sala o sardin. Kahit napilit si Roy, gumagawa talaga ng paraan si Lydia para hindi sila mag-usap. Lydia, magwawakas lang ba tayo ng ganito? Ito lang ang naging sambit ni Roy kay Lydia sa tuwing umiiwas ito. Ngunit kahit gano'n ang ginagawa ni Lydia, ay hindi magawang mainis ni Roy dahil isang beses na naninag niya si Lydia. Nakatabi ang natutulog na baby at may luha ang mga mata. Alam ni Roy na hindi lang siya ang nasaktan. Siguro ay mas masakit ito kay Lydia. Ngunit kung ilalagay din ni Roy ang sarili kay Lydia, siguro ay pareho din sila na magiging desisyon. Mahal ko rin ang aking mga pangarap, ngunit mahal din kita. Bigkas ni Roy sa sarili. Sa puntong ito, biglang pumasok sa isip ni Roy ang sinabi ng ina. Balang araw, makakakita ka rin ng iba. Akala ni Roy ay si Minda ang tanging mamahalin niya. Akala niya noon ay wala nang makakaagaw sa pagmamahal at atensyon na ibibigay niya sa ina. Nagkamali siya. Tama si Minda. Makakakita talaga siya ng iba at darating ang araw na titigil na sila sa ginagawa nila ngayon at babalik sila sa pagiging ina at anak. Ngunit hindi inaakala ni Roy na ang sinasabi ni Minda na makikita niya at mamahalin din niya balang araw ay si Lydia. Sa isip ni Roy, ano ba nakita niya kay Lydia na wala sa iba? Yes, maganda si Lydia. Ngunit maraming katulad ni Lydia sa kolehiyong pinag-aralan niya. Marami pa ang mas nakakahigit dahil si Lydia ay galing sa mahirap na pamilya at ngayon nga ay natatrabaho ng yaya ni Baby. Sa isip ni Roy, ano nga bang formula na meron si Lydia para mahalin niya na katulad na nararamdaman niya ngayon? Sa isip ni Roy, hindi kaya nagustuhan niya kay Lydia yung ugali nito. Nakita niya kung paano mag-alaga ang bata si Lydia. Maayos itong mag-alaga at hindi pa naamoy ni Roy na mabaho ang baby except kung may milagrong ginagawa ito sa diaper niya. Masarap din kausap si Lydia at hindi nangyari na nabuhol siya sa tuwing kasama ito. At ang pinakagustuhan niya siguro ay kay Lydia ay dahil may pangarap itong matupad na makapagtapos sa pag-aaral para maiyahaw ng sarili sa hirap. Ito marahil ang difference si Lydia sa mga babaeng kaklase niya sa kolehiyo. May dedikasyon si Lydia sa pangarap niya katulad din ng dedikasyon ni Roy sa pag-aaral na kahit anak mayaman din ay hindi katulad ng iba na nagloloko. Dito sila magkapareha. Ito ang link nilang dalawa kaya nagustuhan niya si Lydia. Ngunit kahit mahal na mahal niya si Lydia, mayroong unang minahal ito na ngayon ay nagbabalik para tupayin ang pangako nilang dalawa sa isa't isa. Marahil ay maraming hirap ang pinagdaanan nitong
Katipan ni Lydia para makapagtapos sa pag-aaral at makapagtrabaho. At na yun na nga na malapit na ito matupad ng pangarap nila. Ano ang karapatan ni Roy para hadlangan ito? Ito ang laging laman ng isip ni Roy ngayon. Mahal na mahal man niya si Lydia, kailangan niya mag-step aside para sa kasiyahan ng dalawa. Marahil nga ay talagang hindi sila para sa isa't isa ni Lydia. Mas nakakabuti siguro na kalimutan na rin niya si Lydia. Roy, tawag ni Minda mula sa labas ng kwarto. Bumukas ito na malas ni Minda na nakahiga si Roy sa kama at nakatingin sa ceiling. Anak, nagpaalam na sa lahat si Lydia. Hindi ka ba lalabas ng kwarto para makapagpaalam na siya sa'yo? Pumili na si Roy kay Minda. Nagtaka naman ito si Minda dahil alam niyang malapit ang anak kay Lydia. Lumapit si Minda sa anak at umupo sa tabi nito. Anak, may problema ka ba? Tanong ni Minda. Tumingin si Roy sa ina. Ma, naalala mo ba si Papa hanggang ngayon? Tumango si Minda. Minsan, kapag mag-isa lang ako. Paano mo nabablock ang pain? Does it ever go away? Tanong ni Roy. Tumango ulit si Minda. Sometimes, but the pain doesn't really go away. Lalo na kapag mahal na mahal mo ang isang tao. But how do we go on at life if lagi nandyan ang pain na yan? Why is it mas mabigat sa puso ang mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin kaysa sa mga magagandang mangyayari? Tanong ni Roy. Tinignan siya mabuti ni Minda bago sumagot. Because you need it, Roy. Just like you need the good things that you experience. It is there to guide you to become a better person. At the same time, reminding you of your past, your failures and success. Walang switch ang pain to turn off or turn on. Patuloy ni Minda. Nasa atin ang desisyon on how it will affect us in the future. You can use it to your advantage by learning from it, or you can lose control where it will ultimately destroy your life. Learn from what? Tanong ni Roy. Tinuro ni Minda ang dibdib ni Roy. Learn from your heart. Understand and become free. There are no easy choices in life, Roy. Tumango si Roy at pinikit ang mata. Pangat ng ulo nito ay may ngiti ang labi nito. Pagtingin kay Minda. I love you, Mama. Sabi ni Roy pagkatapos ay hinalikan sa pisngi si Minda at nagmadaling lumabas ng kwarto. Nasa labas na ng bahay si Lydia kung saan papasakay na ito ng bus. Nang bilang natigilan ito na marinig ang tawag ni Roy. Bumaba muna ito ng bus sa nalubong si Roy. Pareho silang nagyakapan na mahigpit. I'm sorry, Roy, sabi ni Lydia. Mahigpit pa rin ang yakap. I'm sorry too, sagot ni Roy pagkatapos ay hinaplos sa mukha ni Lydia. I'm sorry for being selfish, but now I'm happy. Actually very happy na because kahit mawawala ka sa akin, alam ko naman na magiging maganda ang future mo. Roy, gusto ko malaman mo na minahal din kita ng tunay sa maikling panahon na magkasama tayo, sabi ni Lydia. I'm sorry na hindi ko sinabi ang tungkol kay Hill before. Nasaktan kita. Yes, sagot ni Roy. But through the pain, I also realized that mas importante sa akin na matupad mo ang pangarap mo sa buhay. Mahal kita, Lydia, at mahal ko rin ang pangarap mo sa buhay. That's why I'm letting you go. Salamat, sabi ni Lydia. May luha na tumuturo sa mga mata niya. Thank you for understanding. No, thank you for this, sabi ni Roy. Inilagay ang kamay ni Lydia sa puso niya. You taught me to experience love. My first true love. Hindi kita makakalimutan, Lydia. Hindi kita makakalimutan, Roy, sabi ni Lydia. Sabay si Il ng halik sa labi ni Roy. Pagkatapos ay binuhat na ni Lydia ang gamit sumakay na sa bus. Nagsimulang umandar ang bus at tumupo sa may bintana si Lydia. Sa labas ay hinabol ni Roy ang bus habang kumakaway kay Lydia. Mag-iingat ka, sigaw ni Roy. Finish your studies, be the best you can be. Break a leg, Lydia. Mag-iingat ka rin, bye, sigaw ni Lydia habang kumakaway si Lydia sa kanya. Lumayo na ang bus at tumigil na si Roy sa paghabol.
Hindi niya inalis ang tingin dito hanggang tuloy na wala ito. Break a leg, Lydia, bulong ni Roy sa sarili. Roy, that was different, sabi ni Minda nang humiga silang dalawa. Parang masyado ka motivated ngayon. What gives? Wala lang ma, sagot ni Roy. It's just a way to thank you sa advice mo sa akin kanina. Well, I'm glad you appreciate it, anak. Now, there's something I want you to ask Sana. What is it? Tanong ni Roy. How would you like a tatluhan with me in your Tita Rosa? Bulong ni Minda. Nagulat si Roy, ngumiti si Minda sa kanya. You don't have to worry about it. Your tita told me everything. Sabi ni Minda. You're not mad at me? Tanong ni Roy. No, sabi ni Minda. Why would I? Yeah. Okay din naman sa akin siya. Sagot ni Roy na medyo naiiyak pa. So, are you game? Tanong ni Minda. Tumingin si Roy sa ina, mayat-mayat tumango ito. Sure, why not? Then where you go? Sabi ni Minda pagkatapos ay bumangon ito. Hey, where are you going, ma? Tanong ni Roy. To call your tita. Diyan ka lang, sabi ni Minda at isinara ang pintuan ng kwarto. Nagring ang telepono sa tabi ng kama ni Rosa. Sinagot niya ito kahit medyo inaantok na. Hello? Hello, Rosa? Sabi ni Minda mula sa kabilang linya. Pumayag si Roy. Go na tayo. Bila nagising si Rosa, kailan natin pwedeng gawin? Nag-isip si Rosa. Can we do it Sunday next week? Okay sa amin yan, sagot ni Minda sa telepono. Kaya lang, ready ka na ba sa araw na yon? Umwede si Rosa mula sa kabilang linya.